So, linawin ko lang, yung 1 billion hindi para sa inyo technically, kundi para kay Ombudsman? Sa aming dalawa. Hati daw kayo ron, kayo na bahala. Opo. Opo. I swear on my children's lives, talagang inoferan talaga ako. Walang direct offer eh. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede itahi. Eh parang mahihirapan din tayo prove ang kaso. Mga kababayan, sabay-sabay! And so wake in the morning and step outside and I take a deep breath and I get real high. Come on, UAE! Yung malakas sa kantahang nagkakaisahan! So, Hi, Yusek. Ano po yung reaksyon ng Malacanang sa patuloy na pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar na kahapon ay umabot po ng 59.44? Ano po yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno para maiwasan po natin yung impact nito? Thank you. Unang-una po, lagi naman din po nagkakaroon ng pagbi-meeting ang BSP at ang Pangulo. At para po dyan, ang tugon po ng palasyo, ang pagtaas ng piso kontra dolyar kamakailan ay dulot ng mga pandaigdigan at lokal na mga kaganapan. Una dito ang paglakas ng dolyar. Nariyan din ang espekulasyon kung magbababa ng interest rate ang US Federal Reserve, tensyon sa pagitan ng US at Venezuela, gayon din ang pagbabantay ng ating merkado sa pagkilos ng ating ekonomiya. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay patuloy na binabantayan ang lagay ng palitan ng peso kontra dolyar upang makakilos ito ng tama kung kinakailangan. Sa ngayon, kampante ang ating central bank na hindi pa sila dapat magkaroon ng intervention. Upang maibsan ang anumang epekto ng paghina ng piso kontra dolyar, kabilang sa mga hakbang ng ating gobyerno ay ang pagsigurong pagbagal ng pagtaas ng mga bilihin, pagsuporta sa investments at ang pagpapalakas sa mga sektor ng ating ekonomiya. At tandaan natin na nabanggit din po na isa sa mga naging reason dito ay ang patuloy na pagpapaimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects. Nakakaapekto po ito at daraanan po talaga ang sitwasyon na ito. Bagamat ganyan ang magiging consequence, minabuti pa rin po ng Pangulo na linisin po ang gobyerno laban sa maanumalyang flood control projects, laban sa mapang-abusong paggamit ng pondo ng bayan. At kung hindi po gagawin ito ng Pangulo, hindi po siguro masisimulan na iba. Ang nais po ng Pangulo ay maging transparent at maipakita sa taong bayan na ginagawa ng gobyerno ang paglilinis ng pamahalaan laban sa korupsyon. Ano yan eh? Evidence-based kasi tayo. Dapat matibay ang pinanggagalingan natin. Pag hindi matibay kasi, kahit na alam mo, hindi rin, it will not hold water eh. It will not hold water. Kaya ang gusto natin, mas matibay lang ang basihan. Yan, nagkaroon ako ng case conference a week ago about that. Sabi ko nga, I need more information to tie up. Kasi nga, kahit na nandito na ako, I've nurtured that case from the very beginning. Kasi nga, walang gustong gumalaw niyan eh. Walang gusto talaga. I mean, nung nangyari ito, April 2021 ba? 2022 to January 2022. April 2021 to January 2022. Walang gumalaw diyan sa gobyerno na yun. In the Duterte government, nothing happened. And the Senate investigations were not very, very comprehensive, if you think about it. No? So it was really difficult to start. Very difficult to start. But we just kept plodding on. Yun ang storya ng Sabongero case. Never give up. Especially, what is at stake here is public interest. Pwedeng nagsettle ng ibang pamilya na bigyan ng pera. Pero, the principle of parens patriae, the state has parang parental authority yan, parang inaalagaan mo taong bayan. Kaya, the state takes a special interest in this. It's not just a private case. It is a case of public interest, extreme public interest. Kaya tinuloy-tuloy namin ang pag-iimbestiga. Kasi kahit masettle lahat yan, tanda natin, ang Estado dapat hindi nagpapasettle kasi public interest case. Yes, he is already considered a fugitive from justice because a case has been filed against him and there is already a warrant for his arrest.
Now, as far as yung mga kasamahan niya na nahuli na ng PNP kahapon, yung kaso ay hindi naman mabibinbin dahil sa si Mr. Charlie Atungang ay hindi pa nahuhuli. Ito'y magpapatuloy na at ito'y gagalaw. Hindi natin pwedeng sabihin na hintayin muna natin na makuha natin lahat na akusado. Kailangan dito na dyan si Mr. Charlie Atungang para umusad ang kaso. May karapatan din ng mga akusado na nahuli na mapabilis ang paglilitis nila. So ito'y magpapatuloy regardless of whether Mr. Charlie Atungang has been arrested or not. A series of armed encounters followed as troops acted in line with the AFP's constitutional mandate to protect communities and preserve peace and security, observing professionalism, restraint, and respect for human dignity throughout the operations. Ito ang sagot ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga binibintang na mga makakaliwang grupo sa kanila kaugnay sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar at komunistang teroristang grupong New People's Army o NPA sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro nitong Enero 1 taong kasulukuyan. Ayon sa mga makakaliwang grupo, sibilyan at aktivista umano si Chantal Anicoche at may mga nadamay umanong sibilyan sa operasyon, mga paratang na mariing pinabulaanan ng militar. Dahil dito, muling iginiit ng AFP na lehitimo at batay sa mandato ang kanilang isinagawang security operations laban sa NPA. On January 1st, government troops conducted security operations in Abra de Ilog, Occidental Mindoro, based on verified intelligence regarding the presence of armed elements of the New People's Army who were planning to conduct atrocities in the area. Kasunod dito, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na nasa ligtas at maayos ang kondisyon ni Chantal Anicoche taliwas sa mga pahayag ng makakaliwang grupo. On January 8, government troops recovered Miss Chantal Anicoche in the vicinity of the encounter area after she had been left behind by fleeing NPA elements. She was found weak and in urgent need of medical attention, and she was immediately brought to the 2nd Infantry Division Station Hospital for proper care and humanitarian assistance. Binigyang diin ng AFP na hindi nila pinilit sa Chantal na pumirma ng kanyang testimonya na manatili sa pangangalaga ng Philippine Army. On January 11, the 2nd Infantry Division Philippine Army confirmed that Miss Anicoche formerly executed an undertaking, signed in the presence of an independent lawyer from the Integrated Bar of the Philippines, signifying her voluntary decision to remain at the hospital to continue her medical procedures. This affirms that her stay is based on free will and humanitarian considerations. Kaugnay nito, naglabas ng larawan ang 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa kanilang Facebook page at makikita ang ngiti sa mukha ni Chantal, patunay na ito inalagaan ng mga sundalo, taliwas sa pahayag ng mga makakaliwang grupo na tinorture umano ito. Samantala, umaasa naman ang mga magulang ni Jerlyn Doidora at Stephanie Joy Borinaga na sa pagkakahuli kay Chantal, mabibigyang linaw ang pagkawala ng kanilang mga anak. Matatandaang sa engkwentro noong Enero 1 taong 2026 sa Occidental Mindoro, nasawi si Jerlyn Doidora habang patuloy namang hinahanap si Stephanie Joy Borinaga at iba pang kabataang umano'y umanib sa NPA. Sa ngayon, sinabi ng AFP na nagpapatuloy ang kanilang security operation sa Abra de Ilog upang mapanatili ang kapayapaan at maprotektahan ang komunidad laban sa pananakot ng CPP, NPA, NDF. Sa ngayon po kasi ang bala ko lang ay i-report. Kung magsasampa man lang ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan ko lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. How do you feel now, ma'am, after seeing yung post po? At the time, of course, natakot ka. Kasi hindi ko naman sanay sa death threats eh. Pero kasi sabihin na appendix mo lang ang walang latay, iba ang ibig sabihin nun. Meron itong pagbabanta sa iyong buhay. So yun yung naramdaman ko. At up to now, yun pa rin yung nararamdaman ko, kaya kailangan ko na mag-report. Ma'am, kailan po yung post na yan? January 2. Nandiyan pa din po ba? O? Nandiyan pa rin po. Ma'am, ano po yung mensahe niyo po sa kanila? Sa atin lang naman, kung sinasabi nila may freedom of expression sila. Lahat naman tayo dito ay dapat na ma-exercise ang ating freedom of expression. At hindi kinakailangan na kung ikaw man ay nag-o-oppose sa sinabi ng isang tao, ikaw ay magbabanta na sa buhay niya. Hindi po nadadaan ang anumang diskurso
sa pagbabanta sa buhay, yung pagiging bayolente. Huwag nilang gayahin ang mga idolo nila. Prior to this post, meron po bang may previews na post towards you? Wala akong napansin. Ito lang kasi yung nakita ko. Kung meron man before, hahalungkatin ko. Okay, maraming salamat po. Pero as far as I'm concerned, wala pa ako nakikitang formal copy of a warrant of arrest or request for an arrest from the ICC. So just to make it clear, the DFA, neither the DFA nor the LGU, the DILG, PNP, nor the Center for Transnational Crimes have received a formal copy of the warrant of arrest. However, there are several people who claim to have seen a copy, but the formal copy has not been yet shown to us. So, as far as we are concerned, wala pa talagang warrant of arrest. Pero nagbigay na instructions sa President na formally mag-apply na kami ng extradition treaty sa kanila kahit wala pang formal extradition treaties between the two countries. Pero through the Interpol, magre-request na kami ng repatriation ni Saldico kung nasa Portugal talaga siya. Pagdating kay Harry Roque, cancelled na ang passport niya, so it's only a matter of time na papabalikin na siya dito. As far as Bantag is concerned, he is last track to be in the Cordillera region and we are closing in on him. Sa kasalukuyan po, tayo po ay sa ilang serye po, naka-total na po ng 316,381,500 pesos. 1, 2. Okay? Nakapagbalik po sila ng gantong total na halaga at ito po ay alinsunod dun sa pinagkasunduan sa Department of Justice. Dagdag dun sa kanilang binibigay na pira-pirasong ebidensya sa Department of Justice para mabuo natin yung kaso laban dun sa hinahabol natin ng mga may kasalanan sa atin na nag-violate ng batas, di ba? Malipayon nga pagsalubong haaton mga bago nga abogado. This evening, we proudly welcome home the new lawyers of Devoref. Your success in the 2025 bar examinations is not only a personal victory, it is a triumph for your families, your school, and the entire province of Leyte. You have proven that excellence in legal education is not confined to Metro Manila. From the heart of the regions, you have shown that discipline, hard work, and purpose can stand shoulder to shoulder with the best law schools in the country. As Devoref graduates, you carry with you a tradition rooted in service, integrity, and commitment to the law. Your achievement sends a powerful message that provincial institutions can produce lawyers of national caliber. Ang tagumpay ninyo ay tagumpay ng inyong mga pamilya at ng buong pamayanan na walang sawang naniniwala sa inyo. Sa bawat gabing nagpuyat, sa bawat sakripisyong tiniis, may kapalit na karangalan at tagumpay. Ngayon na kayo ay mga abogado na, dala ninyo ang isang mabigat ngunit marangal na tungkulin. Ang ipaglaban ang batas, ipagtanggol ang tama, at pagsilbihan ang sabayanang Pilipino. Lalo na ang mga nangangailangan ng katarungan. Huwag ninyong kalilimutan kung saan kayo nagmula. Huwag ninyong kalilimutan ang Leyte, ang Devoref, at ang mga taong tumindig sa likod ninyo habang tinatahak ninyo ang landas patungo sa pangarap na ito. Tonight's salubog, the motorcade, and the fireworks are symbols of celebration. But tomorrow, the real work begins. You now step into a profession that demands courage, conscience, and compassion. May you always use the law not only as a profession, but as a means to uplift lives and strengthen our nation. Mabuhay ang aton mga bago nga abogado. Mabuhay ang Devoref. Mabuhay ang Leyte. Damo nga salamat.